Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNN News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. At para sa ating unang balita, isang lalaki ang naaresto ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong iligal na droga at armas sa Zamboanga del Norte. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman AJ Cortez. Naaresto ng mga tauhan ng Cebuco Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, ang isang wanted person sa isinagawang law enforcement operation bandang alas 5:30 ng hapon. Nito lamang ika-12 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Nala, Cebuco, Zamboanga del Norte. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Aldi, 54 anyos, lalaki, may asawa at isang fish vendor na residente ng nasabing barangay. Ang pagkakaaresto sa sospek ay batay sa warrant of arrest for service of sentence na inisyu kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga warrant ay nilagdaan ni Honorable Ella Michelle Santa Maria Cubero, presiding judge ng Branch 27 RTC 9, Siocon, Zamboanga del Norte, noong ika-3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Matapos ang matagumpay na operasyon, dinala ang sospek sa kustodiya ng Cebuco Municipal Police Station para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office laban sa mga wanted persons upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cortez. Kulungan ang bagsak ng top 8 provincial level most wanted person matapos hahina ng warrant of arrest kaugnay sa kasong frustrated murder sa Davao Oriental. Ang report mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Arestadong isang individual sa sinasagawang manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Baganga Municipal Police Station. Nito lamay 13 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Central, Baganga, Davao Oriental. Kilinala ni Police Major Randy T. Galicia, Acting Chief of Police ng Baganga Municipal Police Station, ang suspect na si alias Rod, 26 taong gulang, na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang top 8 provincial level most wanted person. Ayon kay Police Major Galicia, narasto ang suspect sa isang manhunt Charlie operation na inihain ng pinagsamang tauhan ng Baganga Municipal Police Station, Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at Regional Intelligence Division sa paglabag sa kasong frustrated murder na inisyu ng Regional Trial Court, 11th Judicial Region Branch 7 Davao Oriental
na may rekomendang piyansa na nagkakahalagang 120,000 pesos. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng paghain ng mga operasyon ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Joseph R. Ergiles, General Director, upang hulihin ang lahat ng wanted person sa Reyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Arindain. Huli ang isang laborer sa isang bypass operation na isinagawa ng PNP sa barangay Bunao, Tupi, South Cotabato. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Resalie Umalay. Arestado ang isang 45 anyos na laborer na si alias Sami sa isang buy-bust operation sa Barangay Bunao noong Oktubre taong kasalukuyan, bandang alas 7:20 ng gabi. Isinagawa ang operasyon ng Tupi Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng pulisya at sa koordinasyon ng PDEA 12. Nahuli ang sospek sa aktong pagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer. Nakuha sa kanya ang isang mark sachet ng hinihinalang shabu at syampang sachet sa loob ng plastic container at 500 buy-bust money. Tinatayang 2.5 gramo ang kabuuang bigat ng droga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 17,000 pesos. Sinampahan ang sospek ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Umalay. Nabunyag ang iligal na transaksyon ng dalawang lalaki matapos silang maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Iloilo City Police sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo. Ang report mula kay Patrolwoman Julibel Alvior. Dalawang lalaki ang naaresto sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 2 Barangay Baldoza, La Paz District, Iloilo City nito lamang 10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect sa alias na Jimboy, 45 taong gulang residente ng nasabing barangay, at alias Lawrence, 32 taong gulang residente ng Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDU 6, isang sachet ng hinihinalang shabu ang nabili mula sa mga suspect gamit ang 12,000 pesos smart money bilang bahagi ng operasyon. Nang arestuhin ang dalawa, na-recover mula kay alias Jimboy ang 5 sachet at isang not-tied na pakete ng suspected shabu, habang isang sachet naman ang nakuha mula kay alias Lawrence. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 130 gramo ng iligal na droga ang nakumpiska na may market value na tinatayang 884,000 pesos. Ayon pa kay Police Major Villanueva, minanmanan ng kanilang unit ang iligal na aktibidad ng isa sa mga suspect matapos itong may ugnay sa mga dating kaso ng droga. Dagdag pa nito, taong 2020 unang nakulong ang pangunahing suspect na si alias Jimboy dahil sa iligal na droga at nakalaya noong 2023 sa pamamagitan ng plea bargaining agreement. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga kapulisan ng dalawang suspect para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nananawagan ng Iloilo PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga isinasagawang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lungsod ng Iloilo. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Alvior. Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos mabisto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Palawan Field Unit, ang kanyang illegal na bentahan ng produktong petrolyo sa bayan ng Sofronio Española, Palawan. Patrolwoman Eloisa Beredo sa report. Nahuli sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit ang isang lalaki na sangkot sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Barangay Panitian, Sofronio Española, Palawan.
Kinilalang sospek na si alias Arman, 40 anyos, may asawa at residente ng naturang barangay. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng Oplan Ligas sa koordinasyon ng Sofronio Española Municipal Police Station at Sofronio Española Bureau of Fire Protection, alinsunod sa paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865. Naaktuhan ng sospek habang iligal na nagbebenta at nakikipagkalakhalan ng mga produktong petrolyo tulad ng diesel at gasolina. Na-recover mula sa kanya ang mga sumusunod na ebidensya, 1 pirasong 100 pesos at 1 pirasong 50 pesos na marked money, 1 kulay asul na funnel, 3 pirasong walang laman na 1 litrong bote, 6 na container na may tig 30 liters na gasolina, 6 na container na may tig 30 liters na diesel, 1 square tank na may 1,000 liters na gasolina at 1 square tank na may 50 liters na gasolina. Tinatayang nasa 132,420 pesos ang kabuang halaga na nakumpiskang produkto ng petrolyo na binuo ng 180 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 11,520 pesos at 1,860 liters na gasolina na nagkakahalaga ng 120,900 pesos. Ipinaalam sa sospek ang kanyang karapatan alinsunod sa batas. Siya ay kasalukuyan na sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo na naglalayong itaguyod ang disiplina, integridad at tapat na serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Beredo. Nasabat ang mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu mula sa 2 lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station sa Barangay St. Francis II, Limay, Bataan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lixen Reyes Sawera. 2 lalaki ang naaresto sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station. Katuwang ang Bataan Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Barangay St. Francis II, Limay, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang mga sospek na sina alias Espin at alias Ramon, kapwa 49 anyos at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang isang medium-sized sachet ng ininalang shabu, kapalit ng 6,000 marked money na tinanggap umano ni alias Ramon, at isang large-size sachet ng shabu na may timbang na 103.52 gramo na nagkakahalaga ng 703,936 batay sa standard drug price. Bukod dito, nasamsam din ang isang Technospark cellphone at isang itim na case na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Ang mga naarestong sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Limay MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon at inihanda ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa iligal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sawera. Samantala, arestado ang isang lalaki sa Ermita, Manila matapos mahuli ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa iligal na pagbebenta ng mga online financial accounts sa social media. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artesuela. Sa pamamagitan ng isinagawang cyber patrolling ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team, natukoy ang iligal na aktibidad ng suspect matapos itong mag-alok ng financial account sa halagang 6,000 piso sa pamamagitan ng social media. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa suspect at nakipagkasundo para sa isang meet-up sa Ermita, Manila. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos mapatunayan na aktibo at tunay ang mga ibinebentang financial accounts na labag sa umiiral na batas.
Ang suspect ay kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Coming Act o AFASA. Nasa kustodiya na ngayon ng MDAC ang suspect kabilang ang mga nakumpiskang ebidensya para sa komprehensibong dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ito po mga bagay po na ito ay bagay labag po at pinagbabawal ng batas at may mga karampatang parusa para po dito. NBI po ng PNP-ACD, ang Manila District Anti-Cybercrime Team ay nagbibigay po ng babala. At para po hindi na po maulit itong pangyayari na ito sa ibang tao. At maging mapag-obserba po tayo sa ating mga ginagawa para po sa ating kaligtasan. Yun lamang po at mag-ingat po tayo palagi. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng San Juan City Police Station matapos mabundol ng isang motorsiklo ang isang batang lalaki sa lungsod. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Nabundol ang 7 taong gulang na bata ng rider na ito habang tumatawid sa kalsada sa kahabaan ng If Manalo Street, San Juan City. Agad namang tumulong ang mga concerned citizen na nakakita sa pangyayari at tumawag sa 911 hotline number. Gamit ang Unified 911, agad nakaresponde ang mga personnel ng San Juan City Sector 5 at ambulansya ng San Juan City CDRRMO at agad nabigyan ng paunang lunas ang biktima na nagtamo ng mga gasgas sa katawan at dinala ito sa pinakamalapit na hospital upang masigurado ang kalagayan ng bata. Samantalang ang rider naman na nakabundol sa biktima ay agad namang nagbigay ng kanyang kooperasyon sa mga otoridad at nangakong babayaran nito ang pagpapaospital sa batang biktima. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kapulisan sa mabilis na pagresponde sa anak kong nabundol ng motor at naihatid sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas. Ako'y muling nagpapasalamat sa mga pulis na naka-assign sa Sector 3 Kabayanan San Juan Police. Ang mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Eastern Police District San Juan City Police Station ay patunay ng kanilang tapat na serbisyo at dedikasyon na magampanan ang sinumpaang tungkulin. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Hindi nakalusot ang isang lalaki matapos salakayin ng mga tauhan ng San Nicolas Municipal Police Station ang kanyang tahanan sa barangay Nagkakaisa, San Nicolas, Pangasinan sa bisa ng isang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolman Dennis Carinal sa report. Isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng San Nicolas Police Station sa pamumuno ni Police Major George D. Banayos Jr., katuwang ang Dasol Maritime Law Enforcement Team at ang Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa barangay Nagkaisa, San Nicolas, Pangasinan, noong gabi ng October 12, 2025. Dakong 10:23 ng gabi, isinilbi ng mga otoridad ang search warrant operation na inisyo ng Honorable Emma Hines Parahas, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 52, Tayog, Pangasinan. Kinilalang suspect na alias JR, 37 anyos, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Sa naturang operasyon, na-recover mula sa suspect ang tinatayang 8 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 54,400 pesos na nakalagay sa 6 na Hidsel transparent plastic sachet. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang ilang non-drug items na karaniwang ginagamit sa pag-refact ng shabu, kabilang 2 lighter, isang plastic tube, 21 bakanting plastic sachet, isang glass total rolled aluminum foil, at isang plastic container. Maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at ng pambansang pulisya para mas lalong mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa mapayapat tigtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.